Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay reaction dito sa pahayag ni Secretary Boying na mag-file siya ng contempt of court case versus tatlong vloggers na nag-interview kay DG Bantag. Coach Oli, Banatbay, and Boss Dada TV. Napanood ko mismo yung interview na yun. So, ang ating Secretary of Justice nag-press conference kahapon. And then, at the end of the press conference, ang main topic is tungkol sa smuggling, hoarding, pagpapailang kaso. At the end of the press conference, na tanong ng media tungkol sa kay Bantag, yung tatlong vloggers, gano'n. Nako! Nakakabigla po yung sagot ni Secretary Boying doon sa issue ng tatlong vloggers. Nabanggit niya na pailan sila ng contempt of court case. So, ito po yung Inquirer.net na balita, yung basihan ko ngayon. DOJ wants contempt case versus vloggers for interviewing fugitive ex-Bucor chief. Bawal daw po yon, sabi ni Secretary Boying. Okay. Ito yung exact na statement niya. Siya, Bantaga, siya po ay na-interview ng ilang vloggers. Bawal po yan. Bakit? Bawal. Okay. Remulla said the vloggers are undermining the courts and the legal processes. Diyan tayo mag-discuss mamaya. Papaano in-undermine, papaano ginulo o dinisturb ng tatlong vloggers yung legal processes. Okay. Ito pa yung mga exact word ni Secretary Boying. Binabastos nila ang korte. Wanted na ito. Wanted si DG Bantag. May court order na for their arrest. Ano pa? Pag ito yung mga exact words ng Secretary of Justice. Pag ito ay tinulungan mo, parang sinaway mo ang korte. Paano tinulungan? Paano tinulungan ng tatlong vloggers si DG Bantag? ang main topic, ang questions nag-revolve doon sa mga kapalpakan ng Bucor sa administration ni General Bantag at ni Angie Bautista. Na pinanood ko yung part 1, part 2. I don't know kung may part 3. Part 1, part 2 ang napanood ko. Doon lang nag-revolve yung So, it's just a follow-up story nang nangyayari sa Bucor. So, paano tinulungan ng tatlong vloggers si DG Bantag sa kanyang pagtatago-tago? Paano na-undermine? Paano ginulo ng tatlong vloggers yung proseso sa korte? Ay, nako. Ano pa? So, ni-research ko ang definition ng contempt of court at saka i-compare natin sa freedom of speech, freedom of press or media, at ano ang sinasabi ng Constitution tungkol nito. Baka hindi alam ito ni Secretary Boying. Okay, for our sake, pag-aralan natin, ang contempt of court is willful disregard or disobedience of a court. Kung itong tatlong vloggers, kung totoo na may ginawa silang contempt o pambabastos sa korte, may ginawa sila na disturbance or interference that may
impede the functioning of the court. So, si DJ Bantag nagtatago. Okay? Dapat sana trabaho ng gobyerno na huliin si Bantag at Zulueta at dalhin nila sa korte para umusad ang kaso. Yon ang ideal. Yang nangyari po, mahina si Boying, mahina si Abalos. Hindi nila mahuli-huli itong dalawang nagtatago. Okay? So, ang ginawa ng korte, nagdesisyon na ang judge to archive the case. Ibig sabihin, wala nang trial as of now, wala na. Nakabaol na, nakaaparador na yung kaso. Di ba ganon? Hanggat mahuli si Bantag at Zulueta at i-present sa korte, yun, balik ulit yung process ng korte. So, paano ginulo ng tatlong vloggers yung proseso ng korte na sa ngayon, wala nang proseso, stop na ang trial. Ganon lang po ang aking interpretation. Kaya, no way na may contempt of court na kaso itong tatlong vloggers. Ay nako, kung ipagpapatuloy ni Secretary Remulla korte, I'm very sure maraming abogado na mag-volunteer. Ako, I can help. Ito, I consider these three as my friends. Na-meet ko na sila personally. Noong December, I think December 9 last year, nagkaroon ng prayer rally in support kay DJ Bantag sa Baguio. Kaming mga pro-Bantag vloggers, nagkita-kita. Kaya nakita ko yan, si Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, nagyakap-yakapan kami. I consider them as my friends. Dahil pare-pares kami ng stand, pare-pares kami naniniwala ng ating DJ Bantag na frame up lang. And we will continue to support DJ Bantag. At kung kakasuhan ni Secretary Boring itong tatlong vloggers na ito, I'm willing to help. Kung sino ang abogado na I can help. Pagbayad sa abogado. Okay. So, magkano ang ang multa? Ano ang parusa ng contempt of court? Ni-research ko. Not more than multa not exceeding 30,000 at saka imprisonment not more than 6 months. In case, sabihin lang natin in case na guilty sila, yung 30,000, pwede akong mag-contribute para mabayaran yung 30,000. Of course, yung imprisonment, hindi ko na pwede. Kaya lang, i-compare natin freedom of the press or freedom of media. Ano ang definition? Ang freedom of the press or media it's a fundamental principle that communication and expression through various forms of media should be considered a right to be exercised freely. Karapatan ng mga tao in a democratic society na mag-communicate, mag-express ng opinion. Ang freedom of the press or media is the right to circulate opinions without censorship of the government. Itong ginagawa ni Boying, it's a form of censorship. Okay? It's, ano pa yung ibang meaning ng freedom of the press? The right of newspapers, magazine, and other forms of media. May social media na ngayon. To report news without being controlled by the government. Itong ganitong pronouncement ni Boying, it's a form of control. Parang nagmamartial law siya. Okay, so, ano ang sinasabi ng Constitution natin sa freedom of the press, freedom of the media, or freedom of speech or expression?
Nakalagay po sa Constitution, Article 11.1, ito po yung Bill of Rights, Section 4. Anong nakalagay? No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press or media. Walang batas whatsoever na magtigil o mag-curtail, mag-control, mag-suppress sa freedom of speech, expression of the media. Yung ginawa ng tatlong vloggers, ang tingin nyo dyan, it's just a freedom of the media, expression. Kasi in-interview lang nila si DJ Bantag, being a former Bucor chief. Ano ang masasabi niya sa nangyayaring kaguluhan sa Bucor, yung binalik na naman ang mga kubol, ano pa yon, free wifi, free internet, free of delivery, online delivery ng kahit ano-anong pagkain. Yun man ang sentro ng interview. Hindi man tungkol sa kaso ang in-interview. Wala. I don't know kung nakinig ba si Secretary Boying sa interview ng tatlong vloggers. So, ibig sabihin, I don't know, parang ito siguro, akin, opinion nito, freedom of expression. Ang opinion ko, napahiya o nasaktan si Secretary Boying yung ginawa ng tatlong vloggers na in-interview si DJ Bantag. Para ba kasing sinasabi ni DJ Bantag na, Boying, wala kang magawa sa akin. Nandito lang ako. Pa-interview sa mga vloggers. Hello, Boying. Parang ganon ang dating. Ang mensahe ni DJ Bantag kay Boying. Dahil hindi makaya ni Boying na huliin si DJ Bantag. Di ba ganon? Kaya, Secretary Boying, please lang, next time, be more, yung with wisdom sa pagsagot. Mali ang sagot ni Secretary Boying, yung sabi niya na magpapile kami ng contempt. Anyway, that's his right as SOJ. Tingnan natin what will happen. Basta ako, fully support ako sa tatlong Banatero vloggers. Tutulong ako whatsoever. But I doubt kung mag-prosper ang kaso ni Boying. Good luck po, Secretary Boying.